Ano nangyayari, Manang? Nagtataka na tanong ni Don kay Manang Dolores nang mapunahan niya na nagkakagulo ang mga tao sa kanilang mansyon. Si Sol, umalis siya. Tumakas siya kanina kasama ang kasintahan niya. Hindi namin siya mahanap. Nagagalit ang mga magulang niya dahil ilang oras na lang dapat at magsisimula ng kasal nila ni River. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan si Sol. Batid ni Don na dapat siyang mag-alala para sa kanyang kakambal. Ngunit hindi niya rin mapigilan ang maging masaya sa ginawa ng kakambal niya. Sa wakas, ay nagkaroon ito ng malakas ng loob na suwayin ang kanilang mga magulang at ipaglaban ang pag-ibig nila ni Dust. Alam ko masaya ka sa ginawa ng kakambal mo, Don. Ngunit huwag mo masyadong ipahalata, lalo na sa mga magulang mo. Ayusan niyo siya at bihisan. Ganon na lang ang gulat at pagtataka na naramdaman ni Don nang biglang lapitan siya ng mga tauhan ng magulang at basta na lang hinawakan ng kanyang magkabilang kamay at sa pilitang pinaupo sa harap ng isang vanity table. Ano pong ibig sabihin nito, Mom? Natatakot na tanong ni Don. Ang walang utang na loob mong kakambal, tinakasan kami at sumama sa kung sino mong Poncio Pilato na lalaki na yan. Kung kaya'y wala kaming choice. Ikaw ang magpapakasal kay River. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Manang Dolores, babasahan mo po ba ulit si Don ng bedtime story? Yung Rapunzel at Down Your Hair po ba ulit ang babasahin niyo sa kanya? Mahinang natawa ang 8 taong gulang na si Don habang pinapanood ang kakambal niyang si Sol habang sinusuklay nito ang kumot na ginawa nitong kunwari ay mahabang buhok. Mahina ring natawa si Manang Dolores. Oo, kaya maupo ka na rin sa tabi ng kakambal mo para dalawa kayong basahan ko nitong paborito ninyong kwento. Nawala ang ngiti sa labi ni Sol. Pero baka po makatulog ako kung babasahan niyo rin po ko. Alam niyo naman po na ayaw nila mami na natutulog kami ni Don sa iisang kwarto. Baka raw po kasi biglang may dumating ng mga bisita. Hindi yan, akong bahala sa'yo. Kapag nakatulog ka sa tabi ni Don, bubuhatin na lang kita papunta sa kwarto mo. Sige na, maupo ka na sa tabi ni Don. Alam kong gusto mo ring makinig ng kwento ni Rapunzel. Paniniyak naman ni Manang Dolores. Alam ng matanda kung gaanong kagusto ng kambal na makapag-bonding. Alam nito na gustong-gusto ng dalawa na tabi sila kung matulog, kaya lang ang mga magulang ng kambal ang may ayaw. Napangiti si Sol dahil sa itinura ni Manang Dolores. Talaga po, Manang? Bubuhatin niyo na lang po ako mamaya. Tumango naman si Manang Dolores ang may paniniyak. Oo naman. At dahil sa pagtitiyak ni Manang Dolores na ayos lang kung makatulog si Sol sa kwarto ni Don katabi ang kakambal, mabilis nang lumapit si Sol sa kama ni Don at naupo sa kanyang tabi. Yay! Makakatulog ulit tayo ng magkatabi, Don! Masayang sabi ni Sol sa kanya. Parehong excited ang dalawa na inaayos ang kanilang mga kumot. Naupo naman si Manang Dolores sa kama at nagsimula ng basahin ang Rapunzel book na pinakapaborito ng kambal. Once upon a time in a land far, far away, there lived a young girl named Rapunzel. She was known throughout the kingdom of her long golden hair, which flowed like a waterfall down the tall tower she lived in. Hindi naglaon ay nakatulog na ang kambal habang nakikinig sa binabasa ni Manang Dolores. Napangiti naman ang matanda at inayos ang kumot ng magkapatid. Naisip naman ni Manang Dolores na hindi pa ganong kahimbing ang tulog ng kambal, kaya maya-maya na lang siya tatawag na maaaring magbubuhat kay Sol at maglipat sa kwarto nito. Maya-maya pa ay may kumakatok na sa pinto ng kwarto ni Don. Lumapit si Manang Dolores at binuksan ito. Nagulat ang matanda nang makitang ina ng kambal na tila ay hindi natutuwa ang itsura. Magkasalubong ang maitim na kilay na sumilip ito sa higaan ng kambal. Manang, bakit mo hinayaan na matulog si Sol sa kwarto ni Don?
Diba ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wag niyong hahayaan si Sol na matulog dito? Pagalit na sabi ng ina ng kambal na si Doña Florence. Ma'am, pinagbigyan ko lang naman po ang kambal. Nakita ko po kasi kanina na malungkot sila dahil nais daw po nilang maglaro. Paliwanag naman ni Manang Dolores. Hindi ka ba talaga nakakaintindi, Manang? Ilang beses ko nang sinabi to sa'yo noon. Ilang beses na kitang binilinan na wag mong hahayaan na lumapit si Sol sa kakambal niya dahil biglang may mga bisitang dumating. Pero hindi mo pa rin pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Patuloy mo pa rin na pinagbibigyan ng dalawang suwail. Mahabang litanya ng Donya kaya mas lalong napayuko si Manang Dolores. Huwag niyo po siyang pagalitan, Mommy. Boses ng batang si Don. Dahil sa ingay ng dalawang taong nag-uusap ay nagising ang kambal. Si Sol ay natatakot ang itsura at si Don naman ay nakikiusap ang tingin sa ina nito. Habang hawak ang kaniyang isang kamay ng kakambal. Ako pong humiling kay Manang Dolores na hayaan po kami ni Sol na maglaro at matulog ng magkatabi. Alam ni Don na hindi lamang si Manang Dolores ang mapapagalitan pag nalaman ng kanilang ina na ginusto rin ni Sol na tabi silang matulog sa kanyang kwarto, kundi maging ang kakambal niya rin. Kung kaya'y inako niya na lang ang lahat para mag-isa lang siyang pagalitan at hindi na madamay ang mga tao na gusto lang siya na mapasaya. Ano? Galit na saad ng kanilang ina at saka lumapit sa kanila ng kakambal niya. Ilang ulit ba namin dapat sabihin sa'yo na hindi ka maaaring lumapit sa kakambal mo? Baka mamaya mahawa ka pa nitong kakambal mo sa kamalasang dala mo sa amin. Sol, lumapit ka dito. Kaagad nang bumaba si Sol at lumapit sa kanilang ina. Ang buong akala ni Don ay papagalitan din ng kanilang ina ang kakambal niya. Subalit sa halip ay banayad niya itong nagsalita. Anak naman, sabi ko sa'yo diba, huwag kang lalapit dyan sa kakambal mo. Diba? Ilang ulit ko nang sinabi yan sa'yo noon. Paano na lang kung mahawa ka rin sa pagiging malas niya? At paano na lang kung may dumating ng mga bisita at malaman nila na narito ka sa lihim na silid? Napayuko naman si Sol. Sorry po, Mommy. Matalim na tingin na ibinaling ulit sa kanya ng kanyang ina. Ikaw naman, Don. Huwag kang lalapit sa kakambal mo. Di ba may araw naman kaming binigay sa inyo para makapag-usap at makapaglaro kayong dalawa? Araw ng Sabado at Linggong ibinigay ko na araw para makapaglaro kayong dalawa ni Sol. Ay anong araw ba ngayon? Huwebes pa lang. Hindi pa kayo maaaring magkita. Sorry po, Mommy. Mahina niyang saad. Lumabas na ng kwarto niya ang kanyang ina kasama ang kanyang kakambal na malungkot na lumingon sa kanya. Maging si Manang Dolores ay nalungkot din, pero wala namang ibang nagawa. Kalaunan ay lumabas na rin sa kwarto niya si Manang Dolores nang tawagin ito ng kanyang ina. Malungkot na napabuntong hininga ng malalim si Don. Mag-isa na naman siya sa kanyang malawak na silid na puno ng kung ano ang klase ng libro. Hindi niya naman makakasama ang kambal niya. Di na bale, ilang araw na lang naman at magsasabado na ulit. Kaya makakasama niya na ulit si Sol. Don! Don! Biglang bumukas ang malaking pinto ng library sa kanilang mansyon at pumasok sa loob si Sol. Nakasuot ito ng kulay dilaw na bestida at ang itim nitong buhok ay nakapusod. Magkamukha ang kambal. Subalit kung merong mang malaking pagkakaiba sa kanilang dalawa, iyon ay ang kulay ng kanilang mga buhok. Si Sol ay kasing itim ng uling ang kulay ng buhok. Ngunit kumikislap tulad ng mga alon na nasisinagan ng buwan sa isang maaliwalas na gabi. Samantalang kay Don naman ay alon-alon at kasing ningning ng gintong sinag ng araw sa dapit hapon. Oh, anong problema, Sol? Tanong ni Don sa kakambal sabay binabang hawak na libro. Madalas si Don dito sa malawak na silid-aklatan sa kanilang mansyon. Kapag wala siya sa kanyang silid, ay alam na alam ng mga tao sa kanilang mansyon na narito lamang siya sa silid-aklatan. Kumikislap ang mga mata ni Sol. Wala ngayon sa mansyon sila Mommy at Daddy. 2 araw sila sa China para sa isang business trip. Pumayag sila na hindi ako sumama sa kanila para makapaglaro tayo dito. Wow, talaga? Masaya na tanong niya rin at tumangu-tangu naman si Sol. Oo, diba sabi mo gusto mong lumabas ng mansyon at malibot ang asyenda natin? Tanong ni Sol na kumikislap pa rin ang mga mata.
Oo, kaso panigurado may mga bantay na pinaiwan si na mommy para hindi ako makalabas ng mansyon. Malungkot niyang saad. Ano ka ba? Akong bahala sa'yo. Ngayong araw ay maaari mong malibot ang buo nating hasyenda. Ha? Pero paano ko gagawin yon? Mas lalo namang napangiti si Sol na para bang may iniisip na kung ano. Hindi ba sabi nila ay magpamukhang makamukha tayo? At kung di lang dahil sa kulay ng buhok natin, ay aakalain ng mga tao na iisa lang tayo. Tumangutango si Don. Kahit nga sino sa kanilang mga kasambahay ay napapasabi na sobrang magkamukha talaga silang dalawa. Para bang magkaharap sila ay nakatingin lang si Sol sa salamin. Ganito, may plano ako. Naupo si Sol sa harapan ni Don na noon ay nakakunot ang noo. Magpapanggap ako na ikaw para makalabas ka ng mansyon na hindi nagtataka ang mga gwardya. Patago pa rin nalalabas ha. Siguraduhin mo lang na hindi ka nila mahuhuli. Nakausap ko na si Manang Dolores at pumayag siya na magkunwari sa ilang bantay na may sakit ako at ayoko may ibang pumasok sa loob ng silid ko para hindi na ako hanapin ng ilang bantay. Nag-aalala siya para sa kakambal sa gagawin nila na ito. Ngunit gusto rin ni Don na malibot ang kanilang hasyenda. Huli niyang nakita ang labas ng kanilang mansyon nang minsang isinama sila ng mga magulang sa lakad nito subalit nasa loob lang sila ng kanilang hasyenda noon. Kung gagawin natin yun, paano hindi tayo mapapansin ng mga bantay na hindi ikaw ako? Magbabasa lang ako ng libro hanggang sa makabalik ka. Tsaka sa buhok ko na may itatago ko rin gamit ang tela. Magkukunwari lang ako na may ginagaya ako sa isang character sa aking nabasang libro. Paliwanag ni Sol. Palibhasa ay mahilig siyang magbasa at halos pagbabasa lang talaga ang ginagawa niya buong araw. Kung kaya ay hindi rin gaanong mahihirapan si Sol na gayahin ang mga kilos niya. Talaga bang handa mong gawin yan para sa akin, Sol? Emosyonal niyang tanong sa kakambal. Oo naman. Alam ko na isa yan sa mga magpapasaya sa'yo. Alam ko rin na noon pa man, pangarap mo na malibot ang ating asyenda. Kaya nga ako hindi sumama sa mga magulang natin para matupad mo yung isa sa mga pangarap mo. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Don dahil sa itinuran ng kakambal. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa isang silya at niyakap ng mahigpit ang kakambal. Mabuti na lang at kahit napilit siya lang pinaghiwalay ng kanilang mga magulang, ay nananatiling mabait sa kanya si Sol. Mag-iingat ka sa iyong paglilibat sa ating asyenda, Don. Tandaan mo na may mga bangin kang dapat iwasan na tandaan, ha? Bilin sa kanya ni Sol. Huwag kang mag-alala, tatandaan ko ang lahat ng mga sinabi mo. Sagot niya. Sa tulong ni Manang Dolores ay mabilis na kalabas ang mansyon si Don nang walang sino man ang nakakakita sa pag-alis niya. May tela na nakabalot sa kanyang ulo para walang nakakilala sa kanya. Natatakpan ng tela na yon ang kanyang mahaba at malagintong buhok. Habang naglalakad ang 8 taong gulang na si Don sa malawak na lupain kung saan siya lang mag-isa at ang kanyang inaapakan ay mga berdeng damo, biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Pinalid ng hangin ang tela na nakatakip sa kanyang buhok, kaya hinawakan kaagad iyon ni Don. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para damhin ang malamig na hangin na humahalik sa kanyang mukha. Napakasaya ng pakiramdam ni Don ngayon dahil sa wakas ay naranasan niya na rin makalabas ng mansyon. Pakiramdam niya ay malaya na siya. Ganito ang pangarap niyang gawin noon. Napakasaya niya at tinulungan siya ng kanyang kakambal at ni Manang Dolores na magawa niyang isa sa mga pangarap niyang ito. Buong buhay ni Don Montgomery ay nakakulong lamang siya. Lumaki siya na abot tanaw niya lamang ang mga berdeng damo sa labas ng kanilang malaking mansyon. May paniniwala kasi ang pamilya Montgomery na isang malaking malas sa buhay at negosyo ang pagkakaroon ng kambal na anak dahil may kakambal din daw ng malas kapag nagkaroon ng anak na kambal. Dagdagan pa na may malaking balat si Don sa may baba ng kanyang batok. Isa iyong malaki at itim na balat na pinaniniwalaan din ng mga magulang ng kanyang ama na nagdadala rin ng malas. Alam ng mga tao sa kanilang probinsya na isa sa mga paniniwala ng mga Montgomery na malas ang pagkakaroon ng kambal na anak kung kaya para hindi sila pagtawanan ng mga tao at hindi sila matahin ng mga ito, itinago siya ng magulang niya. Pinalaki siya ng walang sinuman
maliban sa mga naninilbihan sa kanilang mansyon na nag-e-exist siya. Lumaki si Sol na hindi alam ng mga tao na may kakambal ito, at iyon ay si Don. Nakakulong lang siya sa kanilang mansyon at saka lang makakalabas kung gugustuhin ng kanyang mga magulang. At mas lalo pang naniniwala ang magulang niya na may dala siyang malas sa pamilya nila. Noong isang buwan mula nung maisilang sila ni Sol, ay namatay din ang lola niya dahil inatake ito ng sakit sa puso. At ilang linggo din ang lumipas na wala rin ang lola niya dahil naman sa isang aksidente. At dahil sa mga nangyari ay mas lalo siyang ikinulong ng mga magulang niya at mas lalo rin silang naging strict sa kanya na halos ayaw na nilang maging malapit siya sa kanyang kakambal na si Sol. Kung kaya naman ang maranasan ng ganitong pakiramdam habang nasa labas siya ng kanilang mansyon ay naanamnamin ng malamig at sariwang hangin sa labas ay foreign para sa kanya. Pero at the same time ay masarap din sa feeling. Ang maranasan na tumayo sa gitna ng green field ay para ring natupad niya na ang isa sa pinakamataas niyang pangarap. Kung ganon, ganito palang pakiramdam na mabuhay sa labas. Nakakamangha at ang sarap sa pakiramdam. Mahinang sabi niya sa sarili. Patuloy si Don sa pag-iikot sa asyenda. Namamangha siya sa nakikita ng mga mata niya. May idea siya na malawak talaga ang kanilang asyenda dahil minsan din itong nabanggit sa kanya ni Manang Dolores nung natanong niya ito. Ngunit hindi niya lubos akalain na ganito palang kalawak ang kanilang asyenda. Kaya naman pala ang sabi sa kanya ni Manang Dolores, ang Hacienda de Montgomery ay isa sa mga nagpo-provide ng trabaho sa lahat ng tao sa kanilang lugar. Tulong! Tulong! Biglang napatigil si Don sa paglalakad nang may marinig siyang boses ng isang batang lalaki na humihingi ng tulong. Sinong nariyan? Tanong ni Don habang hinahanap kung saan nanggagaling ang boses ng humihingi ng tulong. I'm here! Please help me! Sigaw ulit ng batang lalaki kaya hinahanap niya ito hanggang sa natagpuan niya na ito. Bata, anong nangyari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong at nilapitan ng batang lalaki na nakaupo sa isang malaking bato. Nakahawak ito sa tuhod at puno rin ng putik ang suot na damit. Help me! Umiiyak na sabi ng batang lalaki. May malaki akong sugat and it won't stop bleeding. Yumuko si Don para makita ang sugat nito sa tuhod. Malaki nga yun at patuloy sa pagdugo. Marumi din. Actually, ang kalahating katawan naman ng batang lalaki ay sobrang daming putik na animoy nag-swimming ito sa putikan. Wala ka bang kasama? Tanong niya sa batang lalaki na puno pa rin ng luha mga mata. Umiling-iling ito sandali. Sandali lang lagyan natin ng taling sugat mo para tumigil na sa pagdugo. Wala nang ibang maisip si Don. Tinanggal niya na ang kanyang balabal at ginamit ang tela para punasan ang gilid ng sugat ng batang lalaki. Ang tela na rin na yon ang ginamit niya para italay sa tuhod nito. At habang abala siya sa pagtatalay sa sugat nito, ay nakatitig lamang sa kanya ang batang lalaki. Pinasadahan ng tingin ng batang lalaki ang mahabang buhok ni Don kapag kuwan ay tumaas ang kamay nito para mahawakan ang balat sa baba ng batok niya. Kaya nabigla si Don. Sorry. Kaagad nahingi naman ang paumanhin ng batang lalaki. Tinapos na ni Don ang pagtali sa sugat nito. Tinakpan niya ang balat sa baba ng batok niya gamit ang buhok. Salamat sa tulong mo. Wika ulit ng batang lalaki. Tumango naman si Don. Bakit puno ka ng putik? Nag-swimming ka ba sa putik kanina? At bakit may sugat kang malaki? Umiling naman ang batang lalaki. Kanina ay naglilibot ako kasama ng yaya ko at ng driver namin kaso tinakasan ko sila. Hindi ko napansin na putik pala yung naapakan ko sa pagtakbo ko. Malalim din yun kaya napuno tuloy ako ng putik. At nung sunubukan ko namang umahon, sumagi yung tuhod ko sa isang matulis na bato kung kaya nakasugat ako. Dapat hindi mo tinakasan ng mga kasama mo. Hindi ka sana nasugatan ng malaki. Saad niya kaya tiningala siya nito. Ikaw, bakit ka mag-isa dito? Nasaan ang mga kasama mo? Hindi naman kaagad nakasagot si Don.
Hindi pwedeng malaman ng batang ito na tumakas din siya dahil baka isusumbong siya sa mansyon. Malalago talaga siya. Ha? May malapit bang ilog dito? Ikukuha kita ng tubig para mahugasan mo yung sarili mo. Nauutal pang wika niya. Tumangu-tangu naman ang batang lalaki at may itinuro. Nakita ko kanina, banda ron may ilog. Medyo may kalayuan lang yun dito. Hindi ka pa ba makakapaglakad? Aalalayan na lang kita papunta sa ilog. Saad niya. Hindi eh. Masakit pa kasi ang tuhod ko. Hindi ko pa magalaw. Kung gano'n na ikukuha na lang kita ng tubig. Ha? Sigurado ka ba? Paniniyak nito. Oo, kaysa naman ganyan ka lang kaputik. Sa pagkakaalam ko ay maaaring ma-infeksyon ang sugat mo. Paliwanag niya. Nag-aalangan man ay tumango ang batang lalaki kung kaya'y agad siyang nagmadali para tumungo sa ilog at makuha ng tubig. Pabalik na siya dala ang tubig na nilagay niya sa isang maliit na balde na nakita niya sana kanina sa ilog. May mga labahan din kasi siyang nakita kanina sa ilog kaya kinuha niya ng isa sa mga gamit ng balde. Mabuti na lang at pagdating niya kanina sa ilog ay walang ibang tao. Ang mga labahan lang ang nadatnan niya kaya walang nakakita sa kanya. Malapit na siya kung saan niya iniwan ang batang lalaki kanina at natigil siya nang makita niyang may mga kasama na ang batang lalaki. Bakit kasi tumakas ka sa amin? Ayan tuloy, nagkasugat ka ng malaki. Sabi ng isang babae sa batang lalaki. Sa tingin ni Don, ang babaeng yon ay ang yaya ng bata. Sorry po, yaya. Sagot naman ng batang lalaki. Hay nako, halika na't umuwi na tayo. Sigurado ako na hinahanap na tayo ng mommy mo ngayon. Sigurado rin ako na mapapagalitan talaga tayong tatlo sa ginawa mo na to. Tinulungan na ng babae ang batang lalaki na makatayo at bago pa man ito lumingon sa direksyon niya ay nakapagtago na siya kung kaya hindi siya nito nakita. Pinanood niya na lang mga ito na maglakad paalis hanggang sa tuluyan na silang naglaho sa kanyang paningin. Bagaman may lungkot siyang nararamdaman dahil hindi niya natanong kung ano ang pangalan ng batang lalaki, ay masaya rin siya dahil natagpuan na ito ng yaya at ng driver nito. Ganon ang buhay ni Don mula bata pa siya hanggang sa tumuntong sila sa edad na 24 na taong gulang. Nakatago lamang siya sa kanilang mansyon at bawal siyang lumabas, kung kaya nasa loob lang siya ng kwarto niya. Nakatanaw siya sa bintana at umaasa na balang araw muli siyang makakalabas ng kanilang mansyon. Madalas siya ring tambayan ng silid-aklatan. Nagbabasa lang siya ng libro at pinapalipas ang oras hanggang sa sumapit na ang gabi. Para bang siya si modern Rapunzel. Ang kaso wala talaga siyang sobrang habang buhok at wala ring Prince Charming ang nag-rescue sa kanya at iparanas ang buhay sa labas ng castle. Dahil after all, hindi rin naman totoo ang mga Prince Charming. May tutor naman siya ngunit once a week lang ito kung pumunta sa kanilang mansyon dahil iyon ang gusto ng magulang niya kung kaya madalas din siyang mag-aral na mag-isa. At tulad ng ibang nakakaalam na nag-e-exist siya at may kakambal si Sol, tikom lang din ang bibig ng tutor niya about sa existence niya dahil sino man ang magkakamali na magsalita ukol sa kanya ay papatawan ng parusa ng magulang niya. Bakit namumulang pisngi mo, Sol? Nagtatakang tanong ni Don sa kakambal na biglang pumasok sa loob ng kwarto niya. Nakaupo siya sa kanyang kama at nagbabasa ng libro nang pumasok ito. Nilock ni Sol ang pinto at agad na lumapit sa kanya. May sasabihin ako sa iyo, Don. Inilapag ni Don ang hawak na libro sa tabi at kunot noon na tiningnan ng kambal niya na kumikislap ang mga mata. Tila sobrang excited sa kung ano man ang sasabihin nito. Ano yon? Bakit parang sobrang saya mo yata? Ani yan na may pagtataka. May boyfriend na ako. Ano? Gulantang niyang saad. Mas lalo naman na lumawak ang ngiti ni Sol at napatango-tango. Sinagot ko na si Dust kanina. Natatandaan mo naman siya, 'di ba? Siya yung lalaki na madalas kong ikwento sa'yo. Yung crush ko? Niligawan niya ako nung isang buwan pero hindi ko muna shinare sa'yo. Akala ko kasi hindi naman siya seryoso sa akin eh. Pero nung na-make sure ko na seryoso siya sa akin at mahal niya talaga ako, sinagot ko na siya.
Mag-boyfriend at girlfriend na kami ngayon. Noong una ay hindi alam ni Don kung ano ang dapat niyang maramdaman nang ipagtapat sa kanya ni Sol na may nobyo na ito. Alam niya kasi na labis na magagalit ang kanilang mga magulang dahil oras na malaman na may boyfriend na si Sol, ganon pa man ay tiniyak din sa kanya ni Sol na maingat ito at ang nobyo nito para hindi sila mabuking ng kanilang magulang. Alam din daw kasi ni Das kung gaanong ka-strict ang kanilang mga magulang. Pero nag-decide pa rin ito na i-pursue ang kakambal niya. Nagawa na rin ni Don na maging masaya para sa kakambal niya, lalo na sa tuwing nakikita niya ang saya sa mga mata ni Sol sa tuwing nagkukwento ito sa kanya tungkol sa boyfriend nito. Masaya siya na makita na ang nag-iisang tao na sobrang mahalaga sa kanyang buhay ay masaya na. Ganun pa man, hindi rin maiwasan ni Don ang hindi mapaisip at makiramdam ng inggit sa kanyang kakambal. Pangarap niya rin kasi sana na magmahal at mahalin. Pangarap niyang maranasang ma-in love katulad ng mga nababasa niyang libro. Gusto niyang maranasang mahalin at ang tanggapin pero hindi siya sure kung may pag-asa pa ba na matupad ang pangarap niya na yon. Naging masaya na lang siya para sa kakambal niya na batid ni Don na deserve rin ang maging masaya. May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Natigil sila sa pagkain na magsalita ang kanilang ama na nasa kabisera. Ginamit ng Don ang table napkin para punasan ng gilid ng bibig bago ito seryosong nagsalita. Napag-usapan namin ng mga Del Valle na para mapagtibay ang ugnayan ng ating pamilya, ipapakasal si Sol sa nag-iisang anak ng mga Del Valle na si River Del Valle. Nabitawan ni Sol ang hawak na kubyertos dahil sa itinura ng ama. Si Don naman ay napatingin sa kakambal niya na nawalan ng kulay ang mukha. Tell me you're just joking, Dad. Gumaralgal ang tinig ni Sol. Hindi ako nagbibiro, Sol. Sa susunod na buwan ay nakatakda kayong magpakasal ni River Del Valle. Dad, nahihibang na ba kayo? Hindi ko kayang magpakasal sa isang tao na hindi ko naman mahal. Paisteryang litanya ni Sol. Nakapagdesisyon na kami ng mommy mo at ipapakasal ka namin kay River Del Valle. Maotoridad na pahayag ng Don. No! Sa labis na galit ay napatayo si Sol. Hindi ako makakapayag na maikasal ako sa isang lalaki na hindi ko naman mahal. Hindi ko matatanggap ang iyong pasya, Dad. May iba akong mahal. At siya ang nais kong pakasalan at hindi ko sino mang lalaki na maibibigay niyo para sa akin. Kung sino man ang lalaking yang mahal mo at siyang nais mong pakasalan, kalimutan mo na siya. May himig ng galit ang tinig ng kanilang ina na magsalita ito. But, wala ka na magagawa, Sol. Kailangan mong sundin kung anong sinasabi namin ng mom mo. Wala kang ibang pagpipilian dahil nakapag-desisyon na kami. At kahit lumuha ka pa ng dugo ay wala na. Hindi na nagtaas ang boses ang Don, subalit naroon ang banta. Parang nauupos naman na kandilang napabalik sa upuan si Sol. Kitang-kita ni Don ang lungkot sa mga mata ng kakambal. Gusto niya itong tulungan dahil nasasaktan at nasasaktan siya para dito pero wala naman siyang ibang magawa lalo pat nakapagdesisyon na ang kanilang magulang. Mula nung malaman na malapit na itong ikasal sa lalaking hindi naman ito mahal, iyak lang ng iyak si Sol. Naawa naman na si Don sa kanyang kakambal dahil alam niya na sobrang nahihirapan na ito. Nais niya itong tulungan ngunit sa paanong paraan naman kung siya mismo ay bihag ng sarili niya lang magulang. Paano niya magagawang tulungan ang kakambal kung ang kanyang kalayaan ay tila bituin na nahulog sa lupa? Pakiramdam ni Don ay isa siyang agilang nakakulong sa isang ginintuang hawla. Pinutol ang mga pakpak. Hungkag sa kanyang hiram na mundo at walang magawa kundi panoorin ang kawawang Maya na nangangailangan ng kanyang pagdamay at kalinga. Nakita na kami. Sumbong sa kanya ni Sol na narito ngayon sa loob ng kanyang silid. Nagkausap na kami. Mabait naman siya. Pero sadyang hindi talaga siyang lalaki na gusto kong pakasalan. Lumipas ang mga linggo at nakita na nga si Sol at ang mapapangasawa nitong si River. Sa nakalipas sa mga araw at linggo, ganun pa rin. Wala pa ring tigil sa pag-iyak si Sol.
Ang totoo nga niya ay pinagbawalan na rin si Sol ng kanilang mga magulang na lumabas para hindi na raw ito makipagkita sa lalaking mahal nito. Alam kong darating ang araw at matututunan mo rin siyang mahalin, Sol. Sabi niya. Banayad niya rin na hinagod ang likod nito. Pasensya na kung wala akong magawa para tulungan ka. Gusto kitang tulungan, ngunit alam mo naman na ayaw nila mommy na makialam ako. Sinubukan ko na silang kausapin, ngunit ayaw nila makinig. Sa halip ay mas lalo lamang silang nagalit sa akin. Paano na mga pangarap namin ni Dust kung magpapakasal lang ako sa ibang lalaki? Mahal na mahal ko si Dust. Hindi ko kaya kung mawala siya sa akin. Wala akong ibang gustong pakasalan kundi siya lang. Wala akong ibang gustong ibigin kundi siya lang. Ayoko sa iba doon. Ayoko magpakasal sa iba. Iyak nang iyak si Sol kung kaya iniyakap niya ito ng mahigpit at banayad niyang hinagod ang likod nito. Mabilis na lumipas ang araw at saka sumapit na ang araw ng kasal ni Sol. Hindi siya maaari na pumunta sa simbahan kung saan ang magiging kasal ni Sol at ni River sapagkat walang may iba ang maaaring makakita sa kanya. Ngunit alam ni Don na magiging sobrang ganda ng kanyang kakambal. At kahit na alam niyang hindi ito masaya sa araw na ito, inimagine niya na hindi masisira ng kalungkutan sa mga mata nito ang kagandahang taglay. Ano nangyayari, Manang? Nagtataka na tanong ni Don kay Manang Dolores nang mapuna niya na nagkakagulo ng mga tao sa kanilang mansyon. Si Sol, umalis siya. Tumakas siya kanina kasamang kasintahan niya. Hindi namin siya mahanap. Nagagalit ng mga magulang din niya dahil ilang oras na lang at simula na ng kasal nila ni River. Subalit hanggang ngayon na hindi pa rin natatagpuan si Sol. Batid ni Don na dapat siyang mag-alala para sa kanyang kakambal, ngunit hindi niya rin mapigilan na maging masaya sa ginawa ng kakambal niya. Sa wakas ay nagkaroon na rin ito ng lakas ng loob na suwayin ang kanilang mga magulang at ipaglaban ng pag-iibigan nila ni Dust. Alam kong masaya ka sa ginawa ng kakambal mo, Don. Pero wag mo masyadong ipahalata ang saya mo at baka mapuna pa ng iyong magulang at madamay ka pa sa kanilang galit. Mahinang bulong ni Manang Dolores. Habang lumilipas ang oras ay mas lalong nagkakagulo sa kanilang mansyon dahil hindi pa rin matagpuan ang mga tauhan ng mga magulang niya si Sol. Ayusan niyo siya at bihisan. Ganon na lang ang gulat at pagtataka na ramdam ni Don nang biglang lapitan siya ng mga tauhan ng magulang at basta na lang hinawakan ng kanyang magkabilang kamay at sa pilitan siyang pinaupo sa harap ng isang vanity table. Ano pong ibig sabihin nito, Mom? Natatakot na tanong ni Don sa ina. Ang walang utang na loob mong kakambal. Tinakasan kami at sumama sa kung sino mang Poncio Pilato na lalaki. Kung kaya wala kaming ibang pagpipilian. Kundi ikaw ang magpapakasal kay River. Nawala ng kulay ang kanyang muka at napasinghap siya. Po? Seryosong nagpaliwanag ang kanyang ina. Magpapanggap kang ikaw si Sol at magpapakasal ka sa anak ng mga Del Valle. Hanggat hindi pa namin natatagpuan ang kakambal mo si Sol. Sa oras na nahanap na namin ang iyong kakambal, ay maaari ka nang bumalik sa mansyon. Gusto pa ni Don na makipagtalo sa kanyang mga magulang. Gusto niyang sabihin sa mga ito na ayaw niyang magpanggap na siya si Sol. Ngunit batid niya rin na wala na siyang ibang magagawa pa, lalo pat buo na ang desisyon ng kanyang mga magulang. Isa pa, paraan na rin ito para matulungan niya ang kakambal niya. Kung hahayaan niya na magpanggap siyang si Sol, ay hindi na kailangan ng magulang niya na mahanap kaagad si Sol. Na magkaroon ito ng mahabang panahon para makasama si Dust. Sobrang ganda mo. Papuri sa kanya ni Manang Dolores. May munti na mangiti sa mga labi nito habang tinitingnan siya. Salamat po, Manang. Isinakay niya sa bridal car patungo sa isang malaking simbahan na may maraming mga bisita. Ngayon niya lamang makikita ang simbahan na ito at ito rin ang unang beses na nakatungtong siya dito kung kaya naman ay hindi niya maiwasan ang hindi mamangha. Lakasan mo ang loob mo, Iha, sabi sa kanya ni Manang Dolores. Kanina pa sa sasakyan na pinapakalma niya lang ang sarili. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa kanyang sarili na dapat siyang kumalma
at kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Ngayon na nasa tapat na siya ng simbahan kung saan nasa magkabilang tabi niya ang mga magulang. Pakiramdam ni Don ay tuluyan ng nawalan ng lakas ang tuhod niya. Feeling niya ay nakalutang lang siya sa hangin ngayon. "Don't embarrass us, Don," wika ng kanyang ama na nasa kanyang tabi. Hindi siya sumagot. Yumuko na lang siya at kinagat ang ibabang bahagi ng labi. Pinuno niya ng hangin ng dibdib nang bumukas na ang malaking pinto ng simbahan at ang banayad na wedding song ay nagsimula ng tumugtog sa background, hudyat na nagsisimula ng seremonya ng kasal. Dahan-dahan silang naglakad papasok sa simbahan. Ang mga mata niya ay nakatuon sa lalaking naghihintay sa kanya sa tapat ng altar. Matangkad at matipuno ang lalaki. Bagay na bagay dito ang suot nitong itim na suit. Kung tititigang mabuti ay iisipin mong isang artista, hindi naman kaya ay modelo ang lalaking naghihintay sa kanya sa altar. Napakagwapo nito. Malinis ang pagkakaayos ng kulay itim nitong buhok, na curtain pa ang pagkagupit. Makapalang kilay at pareho ng kulay ng buhok. At mahaba ang pilik mata na nagbibigay ng misteryoso sa kayumanggi at mapangakit ng mga mata nito. Matangos ang ilong, nakatamtamang laki, at natural ang kulay ng mapulang labi na nai-imagine niya na kung gaanong kalambot. Ang panga naman nito ay matalas ang tabas na para bang pinaglaanan talaga ng oras ng Diyos para gawin. Makinis at maputi rin ang kutis ng lalaki na hindi kakikitaan ng kahit anong imperfection. Ang lalaking yon ay tila isang obra ng sining. Nananatiling nakatuon ang mga mata sa kanya ng lalaki habang dahan-dahan sila sa paglalakad. Pakiramdam ni Don ng mga sandaling yon ay nawala ang ibang tao sa kanilang paligid at sila lamang ng lalaki na nasa tapat ng altar ang natira. Nadama niya ang biglang pagbagal ng galaw sa kanyang paligid na tila ba bumagal rin sa pag-ikot ng kamay ng orasan. At kahit pa hanggang sa makalapit na sila sa harapan nito, ay nanatili nang nakatuon sa kanya ang mga mata ng lalaki. Hindi niya mabasa ang emosyon na nasa mga mata nito. Hindi niya mawari kung masaya ba ito o kaya naman ay mandidiri na nadama ang mga sandaling to. "Naway alagaan mo ang anak namin, River," sabi ng kanyang ama sabay iniabot ang kamay niya sa kamay ni River na tipid lamang na tumango bilang sagot. Sobrang lakas ng kalabog ng bagay sa dibdib ni Don habang nakaharap sila sa pare at magkahawak ang kanilang mga kamay. Ito ang unang beses na may nakahawak sa kamay niya at hindi maipaliwanag ni Don ang tunay niyang nararamdaman. Tila ba may paru-paro ang nagliliparan ngayon sa kanyang dibdib. "Mga minamahal, tayo ay nagkatipon-tipon sa harapan ng Diyos kasama ang bawat isa upang saksihan ang pag-iisang dibdib nila Sol Montgomery at River del Valle sa banal na matrimonyo." Saad ng pare. Hindi na halos na proseso kay Don ang mga sumunod na nangyari. Parang ngang hindi niya na naintindihan kung ano pa ba ang sunod na sinabi ng pare. Namalayan niya na lang na magkaharap na sila ngayon ni River at magkahawak ang kanilang mga kamay. "Ikaw, River del Valle, tinatanggap mo ba si Sol Ray Montgomery na maging iyong asawa? Pinapangako mo ba na siya ay laging iibigin, iingatan, at igagalang sa araw-araw? Uunahin sa lahat ng bagay, sasamahan sa karamdaman at kasaganahan, sa hirap at katagumpayan, at pakikisamahan habang kayo ay nabubuhay?" Hindi agad sumagot si River. Nakatingin lang ito sa kanyang mga mata ng diretsyo. Hindi niya pa rin mabasa ang emosyon sa mga mata nito. Lumipas ang ilang segundo at nanatili pa rin nakatitig sa kanya si River at tila ba wala itong balak umalis o baka naman ay nagnanais na tumakbo palabas ng simbahan at iwan siyang mag-isa sa harap ng altar. Kinakabahan na si Don. Nangangamba siya na baka'y mangyari ang kung anong iniisip niya. Nagsimula na rin sa pagbubulong-bulungan ng mga tao sa loob ng simbahan. "Uulitin ko ang aking tanong, lalaki," sabi ng pare at inulit kung anong tanong nito kay River. Umigting ang panga ni River. Mariin din itong pumikit at nang muling magmulat, saka ito mabagal na tumango. "Opo, Father."
Hindi naman namalaya ni Don na pinigilan niya na pala ang kanyang paghinga. Kahit nang sumagot na si River ay sakalang din siya nakahinga ng maluwag. Tinanong din si Don ang parehong katanungan ng pare. At bago sumagot, ay tiningnan niya muna ang kanyang mga magulang at naghihintay sa kanyang isasagot. Ibinalik niya ang tingin kay River na nananatiling nakatuon sa kanyang tingin. Opo, Father. Lahat ng bisita sa loob ng simbahan ay nakahinga ng maluwag nang sumagot na siya. Lalaki, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Muli niyang pinigil ang kanyang paghinga nang isang beses na humakbang si River palapit sa kanya. Inalis nito ang belo na suot-suot niya. Yumuko ito at pinikit naman niya ang kanyang mga mata. Hinintay niya na maglapat ang kanilang mga labi. Ngunit ang gilid lamang ng labi niya ang pinataka ni River ng mabilis na halik. Nanatiling gahiblang layo ng labi nila sa isa't isa nang magmulat siya. Nanlaki ang mga mata ni Don nang biglang hapitin ni River ang kanyang bewang at inangkin ang kanyang mga labi. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito, kaya naman hindi siya nakapag-prepare at hindi rin siya nakapag-react agad. Knowing that this is also her first kiss, just added a chaos to her mind. Matapos ang kasal ay diretso na sila sa reception, subalit agad din na umalis si River at basta na lang siyang iniwan mag-isa sa reception. Hindi alam ni Don kung anong sasabihin niya sa mga taong nagtatanong sa kanya kung nasaan na ang kanyang asawa at halos maluha na rin siya. Nasaan ang asawa mo? Bakit bigla na lang siya naglaho? May isang ginang na hindi niya alam kung anong pangalan ng nagtanong sa kanya habang marami naman ng mga tao nakapaligid sa kanila. Ang resulta ng pagtatanong nito ay ang pagdami ng mga bulong-bulungan at mas uminit pa yon dahil sa mga haka-haka na ayaw daw sa kanya ng kanyang asawa dahil tila raw nag-aalangan kanina si River sa simbahan. May mahalaga lamang po siyang pinuntahan. Magalang na sabi naman ni Don. Ano? Araw ng kasal ninyong dalawa tapos iba pa rin ang inuuna niya? Napailing naman ang babae na para bang na-disappoint ito kesa sa kanya. Hinayaan na lang ni Don ang mga ito. Mas pinili na lang niya na huwag silang pansinin. Pero hindi rin siya nagsinungaling. Aaminin niya na nasaktan din siya para kay Sol dahil iniwan ito ng asawa nito sa mismong araw ng kasal nito. Buong gabi na iyon na hindi na bumalik si River. Wala naman siyang kaalam-alam kung saan ito nagtungo. Kahit na nga ang sariling magulang ni River ay wala ring alam. Sa sunod na araw ay kailangan mo nang lumipat sa bahay ni River. Seryoso na sabi ng kanyang ina. Kasalukuyan namang kaharap niya ang mga ito at kinakausap siya ng masinsinan. Naiintindihan ko po, ma'am. Magalang na sagot niya. May bahagi naman sa isip ni Don na masaya siyang nilipat sa bahay ni River dahil sa wakas ay makakaalis na rin siya dito sa kanilang mansyon. Sana lang ay hindi rin strict si River at hayaan siya na makakilos ng malaya. Hindi maaaring malaman ni River na ikaw si Don. Kailangan niyong maniwala na ikaw si Sol. Dagdag ng Donya na ikinatango na lang ni Don. Ang iyong balat? Siguraduhin mo na hindi yan mapapansin ni River kahit anong mangyari. Alam ng pamilya ni River na may paniniwala tayo na sino man ang ipinanganak na may ganyang balat ay malas. Matapos sila mag-usap ay bumalik na siya sa loob ng kanyang silid kung saan ay naabutan niya naman si Manang Dolores na inaayos ang mga gamit niya para sa paglipat niya sa bahay ni River. Don, nakita ko nga pala ito sa kwarto ni Sol. Sabi ni Manang Dolores sabay kinuha ang isang liham mula sa loob ng bulsa ng suot nitong uniform at iniabot sa kanya. Para sa'yo ata yan. Binasa ni Don ang liham at nainiwan ni Sol para sa kanya. Don, kung mababasa mo man ito ngayon, siguro ay wala na ako sa mansyon. Gusto ko lang na malaman mo na masaya ako sa naging pasya kong umalis. Masaya akong sumama kay Dust. Buong-buo ang loob ko na sumama ako sa kanya. Nangako rin si Dust na aalagaan niya ako kahit anong mangyari kaya hindi mo na kailangan na mag-alala para sa akin. Alam ko na magiging masaya ako sa piling ni Dust. Patawarin mo ako kung umalis ako bigla nang hindi mo lang nakakapagpapaalam sa iyo. Gusto kong magpaalam sa iyo ng personal. Gusto kong i-share sa iyo mga plano ko. Ang mga plano namin ni Dust kaso hindi ako hinayaan nila mommy at dad na makalapit mo lang sa tapat ng pinto ng iyong silid.
Baka raw kasi malasin ako sa araw ng aking kasal kay River del Valle. Ginawa kong lahat para subukan na makalapit sa'yo, subalit hindi ako nagtagumpay. Kung nababasa mo man itong liham ko para sa'yo, at kung nalulungkot ka man, gusto kong tiyakin sa'yo na masaya ako ngayon. Masaya ako sa piling ni Dust, kaya sana'y maging masaya ka rin. Huwag ka na malungkot. Ayoko nalulungkot ka. Huwag ka rin mag-alala. Alam kong balang araw ay magkikita ulit tayo. Hindi pa nga lang sa ngayon, ngunit maniwala ka na kahit anong mangyari, ay gagawa ko ng paraan para magkita tayo ulit. Tandaan mong mahal na mahal kita, Don. Ikaw lang nag-iisa kong kakambal. Hanggang sa muli. Hindi niya alam kung saan galing ang mga luhang ayaw papigil sa pag-agos sa mga pisngi niya habang binabasa niya ang liham ni Sol. Malungkot siya dahil hindi niya malang nakita si Sol bago ito umalis. At hindi niya malang ito nayakap, pero mas nangingibabaw ang saya dahil ngayon ay sigurado na siya na masaya si Sol. Huwag ka na umiyak, Don. Sabi sa kanya ni Manang Dolores na lumapit sa kanyang tabi at banayad na hinagod ang likod niya. Alam ko na balang araw ay magkikita ulit kayo ng kakambal mo. Hindi hahayaan ang kalawakan na hindi na ulit magtagpo ang landas ninyong dalawa. Hindi naman sumagot si Don at niyakap niya na lang si Manang Dolores. Dumating na nga ang araw ng paglipat niya sa bahay ni River. Isa sa mga tauhan ni River ang sumundo kanina sa kanilang mansyon. Mga ilang oras din ang layo ng bahay ni River mula sa kanilang mansyon. Tulad ng mga Montgomery ay may-ari din ng malawak na lupain si River. Sa katunayan ay mas malaki pa nga ang lupain ito kesa sa Hacienda de Montgomery. Pagpasok pa lang ng sasakyan sa mga Del Valle ay namanghana si Don sa kanyang mga nakita. Sa gate pa lang kasi ay nakita niya na ang nagagandahang mga bulaklak. Nabanggit sa kanya ni Manang Dolores na marami raw talagang tanim na bulaklak ang Del Valle. Sari-saring mga nakatanim. Sapagkat malaki rin ang lupain. May magandang talon din daw sa Del Valle na magandang puntahan para makapagtampisaw. Narito na po tayo, Ma'am Sol. Sabi ng driver ng sasakyan na huminto ng kotse sa tapat ng isang malaking mansyon. Tiningnan ni Don ang mansyon. Classic ang style, na may dalawang malaking puno sa labas. May mga tanim din na bulaklak na mas lalong nagbibigay buhay sa mansyon. Kasabay ng paglabas niya sa sasakyan ay ang paghinto rin ng isang kulay itim na Jeep Wrangler. Hinintay ni Don na lumabas ang driver ng Jeep Wrangler. Pumintig ng mabilis ang kanyang puso nang makita niya si River. Sandali namang nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit wala itong sinabi sa kanya. Akala ni Don ay lalagpasan lang siya nito dahil tila wala naman itong pakialam sa kanya, subalit hindi niya inaasahan na lalapitan siya nito. Nagtataka si Don na hawakan ni River ang kanyang kamay kapag puwan ay hinarap nito ang driver na sumundo sa kanya kanina. Mang Diego, pakidala naman po ng mga gamit ng asawa ko sa loob ng bahay. Pakisabihin na rin po si Manang na ayusin ang mga gamit niya sa loob ng kwarto namin para hindi niya na kailangan pang asikasuhin yun mamaya. Sige po, senyorito. Tugon naman ni Mang Diego. Saan tayo pupunta? Nauutal na tanong ni Don sa asawa na sakalang ibinaling ang tingin sa kanya. Gusto kong makilala ng mga kaibigan ko. Nasa flower plantation sila ngayon. Ayos lang naman sa'yo kung ipapakilala kita sa kanila, diba? Wika ni River. Oo, ayos lang naman sa akin. Then let's go. Kanina pa sila naghihintay doon. Kusang sumama na ang katawan niya kay River. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng Jeep Wrangler. Nagpasalamat naman siya dito bago pumasok sa loob. Umikot na rin si River at pumasok sa loob. Your seatbelt. Ha? Nagtaka niyang baling dito. Hinarap siya nito. Ikabit mo. Maraming lubak sa dadaanan natin. Baka mapano ka. Kinuha niya kaagad ang seatbelt ngunit tila hindi niya makontrol ang sarili dahil lamang sa sandali silang nagkatitigan ng asawa. Nagulat naman siya nang biglang dumukwang si River palapit sa kanya. Inabot nito ang seatbelt at ito nang nagkabit para sa kanya. Salamat. Nautal niyang sinabi. Tumangulang si River at umayos na ng pagkakaupo sa driver's seat. Inastart na ulit nito ang makina ng sasakyan.
Tinuon niya na lang ang tingin niya sa labas para mapakalma ang mabilis sa tibok ng puso niya at para makita ang magagandang mga tanawin sa lupain nito. "You're here." Bumaling ang tingin niya kay River na magsalita ito. Ang mga mata nito ay nananatili na sa daan ng tingin. "Bakit?" tanong niya. "Did you diet?" Saka ito sumuliyap sa kanya. "Nung unang kita natin ay sing-itim ng uling ay iyong mga buhok." Oo. Gusto ko kasi ng ibang kulay na buhok sa araw ng kasal natin." Sagot niya. Mabuti na lang at hindi nanginig ang puso niya pero ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan na rin. Tumango si River. "Well, that color suits you." Tipid ng ngiti lamang ang sinagot niya dito. Ibinalik niya rin ang tingin sa labas ng bintana at mas lalo lang siyang namangha nang mapadaan sila sa tanim ng mga bulaklak. Sobrang gaganda na nakikita ng kanyang mga mata. "Sa'yo ba lahat ng mga pananim na bulaklak na to?" Hindi naman mapigilan na tanong niya kay River. Naramdam niyang mabilis sa pagsulyap sa kanya. "Yeah, but I actually asked them to be planted because my mom likes flowers." Sinulyapan niya ang asawa. "Kung ganon ay para to sa iyong ina?" Sagot ni River. "May sarili siyang flower shop at doon dinadalang ilan sa mga fresh na bulaklak. Minsan naman ay nagsusupply din kami sa ibang mga flower shops o kung may malaking event tulad ng sa kasal natin." "Kung ganon ang mga bulaklak na disenyo sa kasal at reception natin ay galing dito sa mga pananim bulaklak sa lupain niyo?" "Yes. At ang designers ng team din ang aking ina ang nag-ayos." Kaya naman pala sobrang fresh ng mga bulaklak na design sa kanilang kasal at maging sa reception dahil galing mismo yon sa flower plantation ni River. Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sobrang ganda ng designs noon na animoy nasa ibang mundo sila. Ang team pala ng ina ni River ang nag-ayos. "By the way, I wanted to apologize." "Para saan?" Bumaling sa kanya si River. "Noong gabi ng reception ng kasal natin. Pasensya na kung bigla na lang akong umalis ng walang paalam. I had an emergency. Sinabi sa akin ni Mom na pinag-usapan ka ng mga bisita sa kasal natin dahil daw sa bigla kong pag-alis. I'm sorry. Alam kong hindi ko dapat ginawa yan." Ayos lang yun," sagot ni Don. Hindi niya inaasahan ang paghingi nito ng dispensa sa kanya at hindi niya rin ina-expect na mag-e-explain ito sa kanya. Ilang sandali pa ay narating na rin nila ang pinaka-flower plantation kung saan naroon ang mga kaibigan ni River. Kung maganda ang mga nakita niyang tanim na bulaklak kanina sa nadaanan nila, higit na mas maganda ang mga bulaklak na tanim ngayon. Halos mapugto ang kanyang paghinga. Napakaganda ng tanawin. Dagdagan pa ng mga nagliliparang paro-paro at mga bubuyog. "Napakaganda naman dito," manghang sabi niya kay River nang makalapit na ito sa kanyang tabi. Tipid ng ngiti naman ang sinagot nito at tumuloy na sila sa paglalakad hanggang sa narating na nila ang isang kubo. May mga tao doon. Sa tingin niya ay yun ang mga kaibigan ni River. "River, siya na ba yun?" Tanong ng isang gwapong lalaki na makalapit na sila sa kubo. Ngumiti naman si River at pinulupot ang braso sa bewang ni Don. Dahilan para mahinang mapasinghap siya dahil hindi naman niya inaasahan ang pagpulupot nito ng braso sa kanyang bewang. "Yup, my wife." Hindi mawari ni Don kung nag-i-imagine lang ba siya o talagang may pagmamayabang sa boses ni River. "Pambihira, sobrang ganda niya," sabi naman ng isang babae na manghang-mangha habang nakatingin kay Don kaya naman hindi maiwasan na mailang siya. "Aba mala Diyosa pala tong nabingwit mo, River. Kaya naman pala halos ayaw mo na siyang ipakilala sa amin. Masyado mong ginigatekeep sa amin, ha?" "Of course. I know how obsessed you are with pretty faces, Luis." Pabirong sabi pa ni River. "Kailangan nakatali sa akin na ihaharap ko siya sa inyo para walang ni isa sa inyo ang magkaroon ng chance na mang-agaw." Nagtatampong nagsalita naman si Luis. "Ganun na lang bang tingin mo sa amin, River? Mang-aagaw?" Kunwari nasaktan pa ito. "Aba, totoo naman na ganun ka talaga, Luis, ah.
Basta maganda o gwapo, wala kang pinapalampas. Ganon ka kahilig sa magaganda. Natatawa na nagsalita ang isang matangkad at gwapong lalaki na nakamanbon. Huwag ka na magtataka kung bakit itinago ni River sa atin ang asawa niya. Napanguso naman si Luis at tinawanan lang ito ng mga kaibigan ng kanyang asawa. Isa-isa rin na nagpakilala ang mga ito sa kanya at inulan siya ng papuri dahil sa kanyang ganda na talaga namang nag-stand out kahit napapalibutan sila ng mga magagandang bulaklak. Dagdagan pa ng kanyang kutis na mala porselana at hindi kakikitaan ng kahit anong imperfection. Siguro, isa rin ito sa mga kagandahan ng pagkakulong niya ng mga magulang niya sa kanilang mansyon. Hindi siya nagkaroon ng kahit anong peklat sa balat at mas lalo rin na pumuti ang kulay ng kanyang balat dahil bihira lamang siyang masikatan ng araw. River, hindi ka ba iinom? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni River. Kasalukuyang nagkakasiyahan sila sa kubo. Ang iba sa mga kaibigan ni River ay nag-iihaw dahil may dala rin silang alak. Hindi na, saka na lang. Kasama ko si Mrs. Hindi ako pwedeng malasing, magda-drive pa ako pa uwi. Sagot naman ni River. Nasa mga nag-iihaw ngayon si River at tumutulong. Si Don naman ay katabi ni Sarah, Luis at Lily na kanina pa siyang pinupuri. Sa sinabing yon ni River ay nag-init naman ang kanyang buong pisngi, lalo na nang asarin na naman sila ng mga ito. Kahit konti lang, ayaw mo talaga? Tanong naman ni Atlas. Hayaan niyo na muna yan, bagong kasal Siyempre magpapalakas pa yan sa asawa niya para hindi siya ipagpalit. Tumatawang sabi naman ni Gunner. Sa bagay, natatawang sumang-ayon din si Yat. Kung ako man si River, nako, magpapapogi points din ako. Madali lang siyang palitan Gago, hindi ako madaling palitan Sabi naman ni River kaya mas lalong natawa ang mga kaibigan. Hay nako River, para ka lang gulong madali kang palitan. Inasar din ito ni Lily. Kaya sipagan mo sa pagpapapogi points sa misis mo Sige, ikaw din. Sus, hindi nga ako ipagpapalit yung misis ko. Mayabang na wika naman ni River. At paano ka naman nakakasiguro, Aber? I can feel it. Mayabang na sagot ni River bago tumingin sa kanya. Diba, love? Di mo ako ipagpapalit. Napaubo-ubo naman si Don at mas lalo rin na nag-init ang buong pisngi niya dahil sa sinabi nito, lalo na sa tinawag nito sa kanya. At kahit na nasa may kalayuan na si River, alam niyang namumula na rin ito. Paano nasisinagan ito ng araw kung kaya kitang-kita niya ang pamumula ng kulay nito. Nakay Don na rin ang mga mata ng kaibigan ni River na puro nagpigil ng tawa. Siguro dahil napunahan nila ang parehong pamumula ng bago mag-asawa. Oo, hindi. Nauutal niya pang sagot at mas lalo ring nag-init ang pisngi niya. Pakiramdam niya ay masusunog ng buong mukha niya dahil sa sobrang init. Hirap talaga makipag-bonding sa mga newly married kung single ka. Reklamo ni Clyde. Di naman nakakaingit pre. Pingi nga akong beer. Nang araw din na yun ay nalaman ni Don na hindi naman pala ganun ka-cold ang asawa niya. Sa halip ay napaka-playful pala nito at asar-talo rin. Masayahin din ito at mahilig magbiro. Mukha lang talaga itong cold. Siguro dahil sa itsura nito na para bang lagi itong walang pakialam sa paligid. Sa ngayon ay mag-isa siya sa loob ng kwarto nila ni River. Kagabi ay sa sofa natulog si River at hindi sa kama sa tabi niya. Pasalamat niya na lang din at hindi muna siya nito tinabihan dahil baka hindi lang siya makatulog. Hanggang ngayon nga ay para bang naglalakad siya sa loob ng eggshell dahil hiyang-hiya pa siya sa kanyang asawa. Nakaupo siya ngayon sa harap ng vanity table at naglalagay ng moisturizer sa mukha niya. Nakatali ang kanyang buhok. Nawala sa isip niya na hindi na nga pala ito ang kanyang kwarto sa kanilang mansyon kung kaya naman ay gano'n na lang ang gulat niya nang biglang bumukas ang pinto sa kwarto at pumasok sa loob si River. Ilang segundo silang nagkatitigan at nakita naman ni Don ang pagbaba ng tingin nito sa balat niya sa ibaba ng kanyang batok. Noon niya lang napagtanto na expose pala ang balat niya na iyon. Ngunit huli ng lahat para itago niya dahil nakita na iyon ni River. Naikuyom na lang ni Don ang kanyang kamao. Lalo na nang maalala niya ang bilin sa kanya ng kanyang ina.
Hindi maaaring makita ni River ang balat niyang yon dahil sa alam nito ang paniniwala ng pamilya nila na sino man ang ipinanganak na may ganoong balat sa ibaba ng bato ay malas na maituturing. Ganon na rin kaya ang tingin sa kanya ni River ngayon? Malas na rin ba kaya siya sa mga mata nito? Bigla namang bumangon ang kaba sa kanyang dibdib. Baka'y ikulong din siya ni River sa bahay nito. Pakiramdam ni Don ay pinagsakloban siya ng langit at lupa dahil sa mga iniisip niya. Ngayon niya palang nararanasan ang maging malaya at makapunta sa labas. Pero mukhang matatapos na agad ang kalayaan niyang yon dahil nakita na ni River ang balat niya. Lumapit si River papunta sa likod niya at mas lalo niyang napigil ang kanyang paghinga. Tiningnan niya ito sa salamin at pinikit ang kanyang mga mata nang umangat ang isang kamay ni River at hinaplos ng daliri nito ang balat sa baba ng kanyang batok. Pakiramdam ni Don ay nagtayuan ang balahibo niya sa katawan dahil sa pagdama ng daliri nito roon. Have you had this mark since you were born? Or did it develop later in life? River asked huskily, his deep voice sending a shiver down her spine as his gaze lingered on her skin. Nagmulat siya at mariing napalunok bago sumagot. Since birth. Hinaplos ulit ito iyon. It's beautiful. Like an art. Hindi ka ba nandidire? Sinalubong nito ng tingin niya sa salamin sa kanilang harap. Why would I? Because it's big. And it looks disgusting. It's not disgusting. It's beautiful. Yumuko ito para halikan ang balat niya, kaya ay napapikit ulit siya. Aaminin niyang masaya siya na hindi nito pinandirihan ang balat niya at masaya rin ang kanyang puso na dahil yun ang unang beses na may nagsabi sa kanya na maganda ang balat niya. Noon kasi ay laging masama ang mga naririnig niya na sinasabi tungkol sa balat niya dahil sa kakaibang itsura nito at dahil may kamalasan daw itong dala. Thank you, nauutal niyang sabi. Tiningnan siya ni River sa salamin. For what? For not being disgusted by it? Tinangalaan niya si River. Ikaw pa lang ang nakapagsabi na maganda ang balat ko at hindi ito mukha nakakadiri. River just smiled before leaning in and claiming her lips in a sweet, tender kiss that eased all her worries away. His touch gentle yet reassuring, making her heart flutter with newfound peace. Iyon ang unang beses na naramdaman ni Don na tanggap siya. Hindi niya nararamdaman na itinuturing siyang malas. River? Kapapasok niya pa lang sa living room at nakita niyang asawa na nakaupo sa sofa at may binabasa na documents. Nang marinig nito ang boses niya ay lumingon na sa kanya. Yes? Sabi nito na makalapit siya. Pwede ba ako lumabas ngayon? To where? Pupunta ka ba ng mall? Gusto mo ba samahan na kita? No, gusto ko lang na mamasyal dito. Tumahu si River. Yes, of course. Hindi ka ba magagalit kung lalabas ako? May pag-aalangan na tanong niya. No, bakit naman ako magagalit? Mariin siyang napalunok. Dahil baka may makakita sa akin at kung anong sabihin nila. Mas lalo namang nakunatang noon ni River. Walang kahit anong sasabihin sa'yo mga tao rito sa atin. Alam nila na ikaw ang asawa ko. Kahit anong oras ay maaari kang lumabas ng bahay at libutin ang lupain natin. Oo nga pala. Hindi ito katulad ng magulang niya. Hindi siya nito ikukulong sa mansyon at sa piling nito ay malaya siyang makakakilos. Malaya niyang mapupuntahan ang lahat ng lugar na gusto niyang puntahan. Masaya siya nagpaalam kay River na lalabas siya at mag-iikot-ikot. Nagtataka naman na pinagmasdan siya ni River. Kapag kwan ay napangiti na lang din si River lalo na nang makita nito kung gaanong kalawak ang ngiti sa labi niya habang siya naman ay tumatakbong palabas ng mansyon. Sa tapat pa lamang ng mansyon ay napakaganda na kaagad ng tanawin. Green field na may malalaking puno at may mga ilang bulaklak din.
Dahil sa mga lupain ni River, ang lahat ng natatanaw ng kanyang mga mata ay wala silang ibang kapitbahay maliban na lang sa mga pinagkakatiwalaan nitong mga trabahador sa Hacienda del Valle na pinayagan ni River na sa lupain na rin ito tumira at magtayo ng bahay. Masaya siyang tumatakbo sa green field habang malamig ang simoy ng hangin. Pinapalid ng hangin ang suot niya na kulay puting bestida at ang alon-alon niyang buhok na nakalugay lang at sa ilalim ng sinag ng araw ay mas lalong tumingkad ang kulay. Sa isang malaking puno ay may ibang-ibang ibon na dumadapo. Umaawit ang mga ito kaya mas lalong natuwa si Don. Pakiramdam niya kasi ay siya ang inaawitan ng mga ito. Patuloy siyang tumakbo at umikot habang masayang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi pa rin nawawala. Kung tititigan ay aakalain na isa siyang diwata dahil sa angking ganda at sa puti ng porselanang balat. Makalipas ang sa tingin ni Don ay mahabang sandali ay narating niya na kung saan nakatanim ang mga nagagandahang kulay pulang rosas. Mula kung saan siya nakatayo ay nakita niya ang kanyang asawa na may kinakausap na lalaki. "River!" Masayang pagtawag ni Don sa asawa kaya napalingon ito at ang kausap nito ang lalaki sa kanya. Nakita niya kung paano itong natigilan at nakatingin lang sa kanya habang tumatakbo siya palapit. "Nilakad mo lang mula mansyon hanggang dito?" Gulat na tanong ni River na makalapit siya sa harapan nito at sinagot niya naman ito ng pagtango. "Hindi ka ba napagod? Masyadong malayong nilakad mo." Hindi. Natuwa nga ako sa mga nadaanan ko kanina at hindi ko na namalaya na napadpad na pala ako dito. Paliwanag niya. "Kanina ka pa ba dito?" Hindi naman. Halos kararating ko lang din." "Bakit ka nga pala nandito?" May kakilala ako na nag-order ng 1,000 roses para daw sa proposal niya sa susunod na araw. Kaya pinacheck ko kung kaya na bang mag-harvest ng 1,000 roses. Thankfully, kaya naman daw mag-harvest ng more than. River explained and Dawn nodded. Sa isip niya ay napakaswerte naman ng babae na pagpoproposa ng kakilala ni Don dahil halatang grabe ang effort nito para sa araw na yon. Tinanaw niya ang mga tanim na rosas. Kung nandito lang ngayon si Sol, sigurado si Don na labis itong matutuwa sa makikita ng mga mata. Gustong-gusto din kasi talaga ni Sol ang mga rosas. "Ano nga palang paborito mong bulaklak?" Tanong ni River sa kanya kaya nabaling ang atensyon niya dito. "Tulips." Gumuhit naman ng matamis na ngiti sa mga labi ni River. "Gusto mo bang pumunta sa mga panim naming tulips?" "May mga tanim din kayong tulips?" Masaya't manghang-mangha niyang tanong. Mahina namang natawa si River sa naging reaksyon niya. Kung siguro kasi tunay lang na nagiging hugis star ang mga mata ng tao pag natutuwa tulad ng mga nasa cartoons, baka may 2 star na ngayon sa mata ni Don. "Yes, meron. Gusto mo bang puntahan natin? I'm down here kaya pwede kitang samahan papunta doon." Agad siyang pumayag na pumunta sila sa taniman ng tulips. Ang kaso, medyo may kalayuan daw ito mula sa mga rosas kung kaya'y kinailangan nilang sumakay ng kulay puting kabayo ni River. Hindi naman marunong si Don na sumakay sa kabayo kaya hindi siya pumayag na magkahiwalay ang kabayo na sasakyan nila. At ngayon ay hindi na alam ni Don kung makakahinga pa ba siya. Isang kabayo lang ang sinakyan nila ni River. Nasa unahan siya at nasa likuran siya nito. Ang isang braso nito ay nakapulupot sa bewang niya nang sa ganon na hindi siya mahulog, habang ang isang kamay naman ni River ay nakahawag sa lubid ng kabayo. "Are you comfortable?" Tanong ni River sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Don kaya tumango na lang siya. Pinatakbo na ni River ang kabayo. Noong una ay takot na takot siya at napapapikit pa ang kanyang mga mata. Ngunit paglipas ng ilang sandali ay dahan-dahan siyang nagmulat at hindi siya nagsisi sa kanyang ginawa dahil napakaganda ng tanawin. Malamig ang simoy ng hangin at dumampi sa kanyang mga balat habang mabilis pa rin ang takbo ng kabayo. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay nawala na at napalitan ng labis na saya at pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ang pakiramdam ni Don ay parang sasabog ang puso niya sa tuwa. Everything looks majestic. Pinapalid ng malamig na hangin ang kanyang buhok at pistida, kaya kung titingnan ay para bang nasa isang pelikula silang dalawa. "Nagustuhan mo ba?"
Tanong ni River sa kanya. Oo, nilingon niya ang asawa. Maraming salamat. Ngayon ko lamang naranasan na sumakay sa kabayo at makapaglibot. Maraming salamat sa pagpayag sa akin na ma-experience ko ang ganito. You're welcome. River smiled. Hindi nagtagal ay narating na nila ang mga pananim na tulips at sa gitna ng mga nagagandahan at makukulay na tulips, sila ay naghabol-habulan na para bang sila ang mga tao lang na naroon sa lugar na iyon. Tila ba mas lalo lamang na tumingkad at naging makulay ang kanilang paligid dahil sa kanilang mga masasayang halakhak. Isang gabi ay malalim ng gabi na makauwi si River mula sa trabaho nito mula sa asyenda. Hindi makatulog si Don at talagang hinintay niya ito makauwi. Nakaupo lamang siya sa kama at nagbabasa ng libro. Nagangat siya ng tingin mula sa libro nang bumukas ang pinto ng kanilang silid at pumasok doon si River. Nahalata ang pagod sa mukha. Oh, bakit gising ka pa? Tanong nito nang mapatingin sa kanya. Inihintay kita, tugon niya. Bakit, may bumabagabag pa sa'yo? Tanong nito. Tinanggal nito ang suot na long sleeve at naglakad palapit sa kanya. Hindi, wala naman. Hindi lang ako sanay na late ka na umuwi. Nagbuntong hininga si River at naupo na sa kanyang tabi. Pasensya na, marami kasi akong ginagawa ngayong araw. Hindi ko alam na sobrang late kaming matatapos sa trabaho kanina. Pagod ka ba? Nagpakit na tumango naman si River. Yeah. Gusto mo bang imasahe kita? Tumingin ito sa mga mata niya. Nagpapakit pa rin. Pwede ba? Oo naman. Hindi ba gano'n naman ang ginagawa ng mga mabuting asawa? Mahina itong tumawa. Sino nagsabi sa'yo niyan? Bagaman nahihiya ay sinabi niya ang totoo. Nabasa ko sa libro. Dapat daw para maging isang mabuting asawa, may mga steps na kailangan gawin. Inabot nito ang kanyang kamay tsaka pinisil. You're reading a book like that? Oo. Gusto ko kasi na maging isang mabuting asawa sa'yo. Dahil mabuting asawa ka rin sa akin. Kinagat ni River ang ibabang labi. You're a good wife. Hindi mo kailangang magbasa ng mga tutorial kung paano maging isang mabuting asawa. Dahil kahit wala kang gawin, mabuting asawa ang tingin ko sa'yo. Nag-init naman ang pisngi niya sa sinabi nito at mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa mga titig nito sa kanya. Sa munting ngiti nito sa labi na sobrang pure at genuine at sa bawat pagpisil nito sa kamay niya. Gusto mo bang imasahe kita? Pakiramdam ni Don ay tuluyan na masusunog ang pisngi niya kung iyon pa ang pag-uusapan nila. I'll just take a shower. Malagkit pa ang katawan ko dahil sa sobrang pawis kanina. Tumungo siya at pinagmasdan nitong maglakad papasok sa bathroom. Makalipas ang sa tingin niya ay 10 minuto, lumabas na ulit si River. Wala pa rin itong suot na damit pang taas at nakakulay itim na boxers lang. Maganda ang katawan nito at may abs din. Kung tutuusin ay mas maganda pa ang katawan nito kaysa sa ibang mga modelo. Literal na wala talaga itong kahit konting kapintasan sa katawan. Ayos lang ba kung dito ako mahiga sa kama ko? O doon na lang sa sofa? Baka kasi makatulog ako eh. Tanong ni River. Ilang linggo na sila nagsasama sa iisang bahay. At ilang linggo na rin natutulog sa iisang kwarto ngunit hindi pa siya nito tinatabihan matulog sa kama. Palagi itong natutulog sa sofa. Ayos lang kung makatulog ka sa kama, wala namang problema sa akin kung tabi tayong matutulog. Sagot niya. Are you sure? Paniniyak nito. Oo naman. Matapos matiyak na wala ngang problema sa kanya kung matulog sila sa iisang kama ay umakyat na ito sa king-sized bed at dumapa. Agad niya naman itong sinimulang imasahe. Umuungal pa nga si River sa pagmamassage niya sa balikat at likod nito. Napangiti naman si Don. Mabuti na lang at nakakapag-relax ito matapos ang nakakapagod na araw nito sa asyenda. You're good at this, daing pa ni River. It's so relaxing. Dahil doon ay mas pinag-igihan niya pa ang kanyang ginagawa at hindi naglaon ay nakatulog din ang mahimbing si River. Tinapos niya na ang pagmamassage niya dito at saka kinumutan niya ito. Pinatay niya na rin ang lampshade at nahiga sa tabi ng asawa. Ito ang unang beses na matutulog siyang may katabi maliban kay Sol.
At bagaman si River ang pinakaunang lalaki na nakatabi niya sa kama, hindi naman yun naging awkward sa halip ay komportable siya sa tabi nito at agad din siyang dinalaw ng antok. Ang hindi naman alam ni Dawn ang sandaling makatulog siya ay nagising si River. Napangiti nang ma-realize na katabi nga nito sa kama ang asawa. Niyakap ni River ang asawa at siniksik niya ito sa katawan niya bago muling natulog ng mahimbing. Sa sumunod na umaga ay bigla namang bumisita ang magulang nilang dalawa. Mabait ang magulang ni River at sobrang tuwang-tuwa ang mga ito sa kanya at sa buhok niya. Ang buhok niya raw ang gusto ng mga ito na maging buhok ng kanilang magiging apo. Ganun pa man, hindi pa rin makakilos ang malaya si Dawn dahil nandito na ngayon ang mga magulang niya. Dawn, tinawag siya ng kanyang ina. Nandito sila ngayon sa hardin ng mansyon ni River. Kanina, hiniling ng kanyang ina na makausap siya nito na silang dalawa lang. Bakit po, ma'am? Nauutal niyang tanong. Ang buhok mo. Hindi ba nagtataka si River kung bakit biglang nag-iba ang kulay ng buhok mo? Nagtanong po siya pero sinabi ko po na nagpakulay lang po ako ng buhok para sa kasal namin. Mabuti naman kung gano'n. Mabuti na lang kahit papaano nag-iisip ka naman pala. Napayuko lamang si Dawn at napatango. Ang iyong balat, nakita niya na ba? Hindi ka agad nakasagot si Dawn. Hindi niya mawari kung dapat ba niyang sabihin ang totoo o ililihim niya sa kanyang ina. Hindi po, ma'am. Pagsisinungaling niya. Napagtanto niya kasi na kung sasabihin niya sa inang totoo na aksidenteng nakita ni River ang balat niya, ay magagalit ito sa kanya. That's good. Napangiti ang kanyang ina. But Dawn, I have to remind you of this. Pinagmasdan ni Dawn ang kanyang ina na sa edad nito ay nakabakas pa rin ang taglay na kagandahan. Ayon sa mga tao sa kanilang lugar, ang kanyang ina ang isa sa pinakamagandang babae noon. Ang malaray ng anyo na kinaiinggitan ng mga tao sa maraming pagkakataon. Bukod pa roon, ay hindi lamang ito maganda kundi mayaman at matalino rin. At mas lalo pa itong kinainggitan ng mga tao nang mapangasawa nito ang nag-iisang anak ng mga Montgomery, ang kanyang ama. Nakataas lagi ang noon nito. Aristokrata at hindi natitigatig ng anumang o ninuman. Hindi ka maaaring mahulog kay River. Pagpapatuloy pa ng Donya. Nakikita ako sa mga mata mo ang paghanga sa kanya. Ngunit kailangan mo yang pigilan. Hindi ka maaaring mahulog sa lalaking yan. Kailangan mong tandaan na hindi ikaw si Sol. Nagpapanggap ka lang at si Sol ang siyang dapat na nasa posisyon mo ngayon. Wala kang karapatan na umibig o kahit man lang ay humanga sa asawa ng kambal mo. At sa oras na nahanap na namin siya, ay aalis ka rin sa mansyon na to at babalik ka sa atin. Tinandaan ni Dawn ang mga kataga na sinabi sa kanya ng kanyang ina. Lumipas ang 2 buwan na nagsasama sila ni River sa iisang bahay at hindi pa rin naaalis sa isipan ni Dawn ang mga sinabi ng kanyang ina. Paulit-ulit niya itong pinapaalala sa kanyang sarili. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na hindi siya maaaring umibig kay River sapagkat nagpapanggap lang siya at sa oras na mahanap ng mga magulang niya ang kanyang kakambal ay babalik na siya sa kanilang mansyon at sa dati niyang buhay bilang isang bilanggo. River, kailan mo ba sasabihin sa asawa mong totoo? Tanong ng misteryosong lalaki na kaharap ngayon ni River. May hawak itong isang baso ng alak. Nakapag-propose na lang ako sa girlfriend ko pero hindi ka pa rin nagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanyang totoo. Alam mo, masyado ka naduduwag. Mahina namang tumawa si River at nagsali ng alak sa baso niya. Naghahanap ako ng magandang pagkakataon. Bala ko sanang sabihin sa kanyang totoo. Kailan mo ba mahahanap ang magandang pagkakataon na yan? Naiinip na kami. Lalo ng fiancé ko. Gusto niya nang makasama ang kakambal niya. Gusto niya nang mawala ang pag-aalala ni Dawn para sa kanya. I'm going to tell her everything. Soon. Malapit na. Sobrang lapit na. Sabi ni River sa kaibigan. How's Sol, by the way? Oh, she's fine. She's very happy with me. Ginawa ko ang lahat para mapasaya ang mahal ko. Inaalagaan ko rin siya na maayos. Masaya rin siya na malaman na masaya at ligtas ang kakambal niya at nararanasan na ang mamuhay ng malaya at maging malaya. Paniniyak ni Dust. Ang matalik na kaibigan ni River na fiancé ng kakambal ni Dawn na si Sol. What about Dawn? Inaalagaan mo ba siya?
Nang maayos. Pinapasaya mo ba siya? Oo naman. I love my girl, Dust. Hindi ko hahayaan na malungkot yan sa piling ko. Paniniyak naman ni River sa kaibigan. Hindi ko pa siya nakikita sa personal pero sana lang ay alagaan at pasayahin mo siya dahil kung masaya si Don, masaya rin ang fiancé ko. Ngumiti naman si River. Don't worry, I might be an a-hole pero hindi ko sasaktan ng babaeng mahal ko. I'm not a clown, but I always make her smile and make sure she's happy with me. Always. He lifted his glass and Dust did the same. Their glasses clinking together in a toast. Inubos ni River ang laman ng baso niya at napaisip. Sa totoo lang, kahit siya ay naiinip na rin. Gusto nang sabihin ng lahat kay Don. Gusto niya nang sabihin na alam niya na hindi ito si Sol at alam niya na totoo na may kakambal ang anak ng mga Montgomery. Ngunit ikinuble ang isa mula sa mga tao at sa mundo dahil lamang sa paniniwala ng pamilya na malas ang pagkakaroon ng kambal na anak. At ayon din mismo kay Sol ay tinuturing din ng magulang ng kakambal na malas ang balat ni Don. Ngunit hindi niya pa maaaring sabihin sa ngayon. May mga inaayos pa siya. At nais niya na masettle ang lahat bago niya ipagtapat ang lahat kay Don, sa babae na pinakasalan niya at tunay niyang mahal. If you only knew how much I love you, you'd probably laugh at me right now. River whispered. Ipinaglandas niya ang daliri niya sa malaanghel na mukha ni Don na mahimbing na natutulog. I love you so much, Don Montgomery. You've been the only one I've loved ever since I was just a mere 12-year-old boy. You're the only one. Yumuko siya para patakan ng masuyong halik ang noon nito kapag kuwan ay napatitig mula sa napakaganda at maamo nitong mukha. Naalala ni River ang una nilang pagkikita ang dalawa. 12 taong gulang pa lamang siya noon at sa hula niya ay nasa 8 taong gulang naman si Don. Tinulungan siya nito noong may malaking sugat siya sa tuhod dahil tumakas siya mula sa yaya at driver niya. Napakabait nito. Noong una'y inakala nga ni River na anghel ang batang babae na tumulong sa kanya. Mas lalo pang gumanda ang batang babae sa paningin niya noon dahil sa mahaba at maganda nitong buhok. Nakasing ningning ng gintong sinag ng araw sa dapit hapon. Ang kaso nga lang ay hindi niya na natanong ang batang babae kung ano ang pangalan nito sapagkat sinundo na siya ng yaya at ng driver niya. Mula noon ay bukang bibig niya na ang batang babae. Narinig niya na isa sa mga kasambahay nila noon ang tungkol sa anak ng mga Montgomery kung kaya'y madalas siyang tumungo at mamasyal sa hacienda de Montgomery at mapadaan sa mansyon ng mga ito. May nakita siyang isang batang babae na kamukhang kamukha ng batang tumutulong sa kanya noon ngunit isang sulyap ay batid na ni River na hindi iyon ang batang babae na tumulong sa kanya sapagkat iba ang kulay ng buhok nito. Hindi sumuko si River at patuloy siyang umasa na masisilayan niyang muli ang batang babae na iniibig niya. Hanggang sa pagsapit ng kanyang ika-22 kaarawan ay nasilayan niya nga itong muli. Sakay ng kanyang puting kabayo na padaan siya sa mansyon ng mga Montgomery. At mula sa balkonahe ng mansyon, nakita niya ang babaeng matagal nang inaasam na makita. Taglay pa rin ang magandang buhok na kasing ningning ng gintong sinag ng araw sa dapit hapon. Sa mga sandaling yon ay mas lalo niyang napatunayan sa sarili niya na mahal niya nga ito. Sa araw ng kasal nila ay alam ni River kung ano ang totoo. Alam niya na si Don ang babaeng lumakad palapit sa kanya sa altar at hindi si Sol. Bago ang kasal nila ni Sol ay napag-usapan na nila ni Dust ang plano. Ang totoo ay isa nga iyon sa mga dahilan kung bakit pumayag si River na ikasal kay Sol. Napagplanuhan na kasi nila ni Dust na itakas nito si Sol sa araw mismo ng kasal at dahil kilala nga ni Dust ang mga Montgomery, batid nito na hindi papayag ang mga ito na mapapahiya ang mga ito sa mismong araw ng kasal kapag nabunyag ang totoo na tumakas si Sol para sumama sa ibang lalaki. Kung kaya mapipilitan ng mga ito na pagpanggapin si Don bilang si Sol dahil sobrang magkamukha lang naman ang kambal na halos walang pinagkaibang mga itsura. At iyon nga ang nangyari. May dahilan si River kung bakit nga tila nag-aalangan siya sa kasal na lang yon. Gusto niya kasi na ikasal siya kay Don. Gusto niya na ang pangalang Don ang nasa marriage contract at hindi Sol. Dahil ang pangalan ng tunay niyang mahal ay si Don at hindi si Sol. Ngunit sa huli nagpakasal pa rin siya. Sa reception nilang dalawa kaya siya biglang umalis
dahil dumating si Dust kasama ang kakambal ni Don. Siguro nga swerteng maituturing na ang kambal ng Montgomery ang napili nilang mahalin ng pinakamatalik niyang kaibigan. Ano bang sinasabi mo, Dust? Tanong ni River sa kaibigan na kausap niya ngayon sa tawag. I'm telling the truth. Pagdating ko sa rest house ay wala na si Sol. Nakita ko sa CCTV na may lalaking pumasok at kinuha ang fiancé ko. Sigurado ako na tauhan ng mga magulang nila ang mga taong yon. Natigil si River na makita ang isang babae sa living room. Umiiyak ito habang nakaupo sa mahabang sofa. Bagaman kamukhang kamukha ito ng babaeng mahal niya, alam niyang hindi ito si Don. Sol's here, Dust. Nasa bahay ko siya. Sabi ni River sa kaibigan na nakahinga ng maliwag. Pinagpalit na silang dalawa. River? Biglang tumayo si Sol nang makita si River. Si Don, kinuha na siya ulit ni Mommy. Binalik na siya sa mansyon. Base sa mga narinig ko, ilalayo nila si Don at dadalhin sa lugar kung saan ay hindi ito makikita ng iba. Tulungan mo si Don, River. Kailangan ko ng kakambal ko. Nang sandaling marinig yun na hindi na nag-aksaya ng oras si River, sinabihan niya si Dust na puntahan at bantayan ng fiancé nito at kailangan naman niyang puntahan si Don sa mansyon ng mga Montgomery bago pa ito tuluyang mailayo sa kanya. River, ano ginagawa mo dito? Gulat na tanong sa kanya ni Doña Amy nang pumasok siya sa loob ng mansyon ng mga ito. Nang marinig ang pangalan niya ay lumabas din ang Don at nagtataka na nagtanong kung bakit ba siya biglang napadalaw sa mga ito. Where's my wife? Seryoso niyang tanong sa mga ito. Ha? Hindi ba't nasa bahay niyo ngayon si Sol? Hindi naman siya umuwi dito sa amin. Sa katunayan ay may bodyguard kaming pinadala sa inyo para mabantayan. The woman in my house isn't my wife. Pinutol niyang sinabi ng Donya. Hindi siya ang babaeng iniharap ko sa altar. Ano bang sinasabi mo, River? Uwi ka ng Don. Where is Don? Ano? Si Don Montgomery. Siya ang asawa ko at hindi ang kakambal niyang si Sol Montgomery. Mas lalong nagulat ang mag-asawang Montgomery dahil sa sinabi niya. Ilabas niyo siya. Ilabas niyo ang babaeng iniharap ko sa altar at huwag niyo siyang susubukang ilayo sa akin. Bagaman gulat ay natawa ang mag-asawa sa kanya. Nahihibang ka na ba, River? Wala kaming anak na Don Montgomery ang pangalan at mas lalong walang kakambal ang asawa mong si Sol. Hanggang kailan niyo ba siya kayang itago, ha? Hanggang kailan niyo ba siya patuloy na itatago sa mundo? Alam kong may kakambal si Sol at siya si Don. Siya ang babaeng minahal ko. Siya ang babaeng iniharap ko sa altar matapos tumakas ng tunay na Sol sa araw mismo ng aming nakatakdang pagpapakasal. Kaya pwede ba? Huwag niyo nang bilugin ang ulo ko at iharap niyo na lang sa akin ang asawa ko. Iharap niyo sa akin si Don, na anak niyo na hindi niyo kayang ipagmalaki. Mahinahon na nagsalita ang Don, ngunit naroon pa rin ang banta. Ang mabuti pa'y umuwi ka na, River. Sa tingin ko ay kapagod ka lang at kailangan na magpahinga. No. Don? Don! Where are you? I'm here! Patuloy na sigaw ni River kahit na tinutulok na siya ng Don na umalis. Samantala ay kalalabas lamang ni Don sa kanyang silid at mugtong-mugto pa ang kanyang mga mata dahil sa kakaiyak nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Sinubukan siyang pigilan ng mga kasambahay subalit hindi siya nagpapigil hanggang sa marating niya ang labas ng kanilang mansyon kung saan nakita niya si River na pilit na kinakaladkad ng mga tauhan ng kanyang ama. Don, pagtawag ni River na bahagyang nanlambot ang ekspresyon nang sandaling makita siya. Don! Pagalit na tawag naman sa kanya ng kanyang ama na hindi niya pinansin. Pigilan niyo siya! Ngunit huli na dahil bago pa man siya mahawakan ng mga tauhan ng kanyang ama, ay nakatakbo na siya palapit kay River at niyakap niya ito ng mahigpit. Don! Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang lumabas ng iyong silid? Galit na bulyaw sa kanya ng kanyang ina subalit hindi niya na ito pinansin. Pwede ba? Itigil niyo na to, Mom, Dad. Dumating na rin si Sol kasama ang nobya nitong si Dust kung kaya'y parehong natigil ang mag-asawang Montgomery. Tigilan niyo ng pagpigil sa amin na mahalin kung sino man ang gusto naming mahalin. Itigil niyo na rin ang panghihimasok sa mga buhay namin at huwag niyo na rin itago si Don.
Ano bang sinasabi mo, Sol? Galit na tanong ng Donya sa anak. Ma'am, malaki na kami. May sarili na kaming pag-iisip. May kakayahan na kaming pumili kung sino man ang aming mamahalin at kung sino ang gusto namin makasama habang buhay. Si Don, nasa tamang gulang na siya. Hindi naman pwede na habang buhay niyo na lang siyang itatago sa mansyon dahil lamang sa walang kwentang paniniwala ninyo. Nanginginig pa ang boses ni Sol dahil sa galit. Tumigil ka, Sol! Paano mo nagagawang sabihin na walang kwentang paniniwala ng ating pamilya at talagang mas pinipili mo pang kampihan yung malas mong kakambal? Pag-isteryang singhal ng Donya. Ma, walang malas dito. Hindi totoong paniniwala ninyo. Kahit kailan ay hindi nagdala ng kamalasan si Don sa pamilya natin. Kayo lang mismo ang gumagawa ng sarili nitong pagkatalo. Ang lolo at lola, hindi naman sila namatay dahil sa malas na dala ni Don. Sakit sa pusong ikinamatay ng lolo dahil hindi niya inalagaan ang sarili niya. At ang lola naman ay nagpakamatay dahil hindi niya kinaya ang problema ng mga naging utang ni lolo dahil sa pagkakalulong niya sa sugal. At kayo naman talagang may kasalanan kung bakit unti-unti na tayo nalulugi, 'di ba? Hindi niyo lang kasi matanggap na nalulugi na tayo dahil sa mga ginawa niya. Kung kaya binuntong niyo kang sisi kay Don. Kahit na wala naman siyang kasalanan. Kayo naman talagang may mali eh. Hindi niyo lang talaga matanggap dahil hindi kayo marunong tumanggap ng pagkakamali. Isang malakas na sampal para sa mag-asawang Montgomery ang binitawan na salita ni Sol sa kanila. Ngunit nagsilbi rin iyong dahilan para magising sila sa katotohanan. At huwag ibuntong ang lahat ng sisi kay Don sapagkat wala naman talaga siyang kasalanan. Hindi niya naman ginusto na isilang siyang may balat at hindi niya ginusto na mapunta siya sa pamilya na ang turing sa mga kambal ay malas. Matapos na iniwan na nila ang mansyon, muli siyang sinama ni River sa bahay nito at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang tigil sa kakaiyak. Ayaw niyang kumalma at ang buong katawan niya ay nanginginig na dahil sa nag-uumapaw na emosyon. Hindi naman lumayo si River sa kanyang tabi. Pinakalma lamang siya nito. Banayad na hinahagod ang kanyang likuran at paulit na sinasabi na magiging maayos rin ang lahat. Hindi rin siya iniwan ni Sol at ang fiancé nitong si Dust. Mahal na mahal kita, Don. Unang pagkikita pa lang natin ay minahal na kita. Madamdamin na pagtatapat sa kanya ni River habang yakap siya nito. Nandito sila ngayon sa loob ng kwarto nila at hiniling niya kay River na ipaliwanag nito sa kanya ang lahat dahil sa naguguluhan pa siya. Ha? Kailan nangyari yung una nating pagkikita? Inabot nito ang mukha niya tinaplos. Hindi mo ba natatandaan? Ako ang batang lalaki na tinulungan mo noong mga bata pa tayo. Tinulungan mo ako nang minsan nagkasugat ako ng malaki sa paa dahil sa pagiging pasaway ko. Hanggang ngayon ay nasa akin pang balabal na ginamit mo noon para talian ang sugat ko. Natigilan naman si Don at ilang segundo na napatitig kay River. Hindi siya makapaniwala na ang batang yon ay walang iba, kundi si River. Ikaw? Ang batang yon? Bulantang niyang tanong. Oo, mahal ko. Ako ang batang yon. At mula mismo nung araw na yon ay nabihag mo na ang aking puso. Minahal na nga kita nung unang sandali na nagtagpo ang ating mga mata. Masaya si Don na sa sobrang saya niya ay bumagsak na ang luha sa kanyang mga mata. Mahal din kita, River. Maraming salamat at muli tayo nagkita. Niyakap niya ito ng mahigpit. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Hinagad naman na River ang likod niya at paulit-ulit na sinasabi kung gaano siya nitong kamahal. Kumala siya sa pagkakayakap at siya na mismo ang nagdikit sa kanilang mga labi. Sa halik na yon, binuhos nila ang lahat ng kanilang nararamdaman. Nung araw din na yon ay inalok siya ni River na muli silang ikasal. This time, ikakasal na siya bilang si Don at hindi na siya magpapanggap na siya si Sol. At walang kahit anong pag-aalinlangan na tinanggap niya ang alok na to. Ipinaliwanag din ni River ang lahat sa kanya. Tulad ng alam talaga nito na siya si Don at hindi si Sol mula nung pumasok siya sa simbahan at naglakad palapit dito dahil sa kulay pa lang ng kanyang buhok at dahil iyon sa mga plano nila ni Dust.
Tunay nga rin na sinabi ni Sol na nalulugi na ang mga Montgomery dahil ibinunyag sa kanya ni River na buo na sa utang ang mga magulang niya. Kaya ito pinilit na ikasal si Sol kay River para maisalba pa ang mga pag-aari ng pamilya nila. Inamin din ni River na ito ang bumili sa asyenda de Montgomery at lahat ng ari-arian ng mga Montgomery at ang lahat ng yon ay inilipat nito sa pangalan ni Don kung kaya ngayon ay si Don na ang may-ari sa lahat ng dating pag-aari ng kanilang pamilya. Tama kayo, Ma'am and Sir. Ako nga pong bumili sa inyong mga ari-arian at lahat ng pera ninyo ay may babalik lang din sa akin dahil ako rin ang pinagkakautangan ninyo ng malaking halaga. Sabi ni River sa mga magulang niya na lalaglag ang panga dahil sa gulat na ibinunyag ni River. At ang lahat ng pag-aari ninyo dati, gayon ay pag-aari na ng aking mahal na mapapangasawa. Si Don? Gulantang na sabi ng ina ni Don. Tama kayo, Doña Amy. Ang iyong anak na ikinakahiya niyo noon, ang bagong may-ari ng Hacienda de Montgomery. Dahil ibinibigay ko lahat sa kanya. Labis-labis ang pagsisisi ng mag-asawang Montgomery dahil sa nalaman. Nagsisisi sila sa lahat ng mga ginawa nila sa kanya at humingi rin ng tawad kay Don sa kanila ni Sol. Ngunit sa ngayon ay hindi niya pa kayang patawarin ng magulang niya. Hindi naman sa tuluyan niya nang isinara ang puso niya sa kanyang magulang. May puwang pa rin sila sa puso niya at gusto niya pa rin silang patawarin para maging isang masayang pamilya ulit sila. Ngunit hindi pa sa ngayon. Gusto niya munang magsisi sila sa kanilang mga ginawa at gusto niya na maalis na sa kanilang paniniwala na malas ang pagkakaroon ng balat at hindi nga nagtagal ay nangyari iyon. Nagsisi sila sa lahat ng kanilang ginawa at tuluyan ng ibinaon sa limot ang walang kwenta na paniniwala ng pamilya. Ang mga magulang niya na rin mismo ang nagpakilala sa kanya sa lahat ng tao sa kanilang lugar na bagaman labis na nabigla ay buong puso naman siyang tinanggap. Sa piling ni River, natupad lahat ng pangarap ni Don. Tunay siyang naging masaya sa piling nito dahil tinupad din ni River ang pangako nito sa kanya na mamahalin, pasasayahin at aalagaan siya sa abot ng makakaya nito. Don had come to realize that even in real life, there is someone destined to be with us, someone to save us, protect us, love us, and make us happy for the rest of our lives. And this person, whom we can call our destiny, our knight in shining armor, our Prince Charming, had finally arrived for her. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano nangyayari, Manang?